Good eve guys. So sa wakas dumating na yung mga battery natin. Ito na siya. Ito na ang 32. So itetest ko pa siya isa-isa. Baka tayo ay napektusan. So 48 pieces yan guys. So nabili ko na siya ng almost 3,000 na siya. Compare kung bibili ka ng ganito individual. So ito naman kasi may label eh. Okay naman. Ito 6,000 mAh lang ito. Or 6 AH lang ito. Ito naman kasi 6.5 o 6,500. So may dagdag pa siya. Ito nabili lang ng kung bibili mo siya ay ang 12 ay mura na. Okay, so siya ay B3. Ayan. So ayan. Gagawa kasi po tayo guys ng ito pa. Gagawa kasi tayo guys ng 60 volts. So ito yung ating BMS. Ayan. So para may ito na, magagamit na natin itong BMS ko na EC BMS ay may Bluetooth din ito. Makikita ko yung program niya. So ilalagay muna natin lahat ng cell dito. So 48 ito, 40 lang yung gagamitin natin for 60 volts. Yung the rest ay syempre gagawa ako ng, hindi po pwede kasi ito ay 6,000 AH, ito naman ay 6. So kailangan ko magdagdag ng kaya kailangan same milliampere or ampere hour, same po dapat, hindi po lamang ang isa. Halimbawa ito ay 6,000, ito naman 6,500. So hindi po pwedeng pagsamahin. So dapat 6,000 to 6,000 lang, hindi po equal ang supply, masisira lang. Okay, so ito guys, so 24 ito guys, kaya nito ng 70 volts, 72 volts. So 60 lang gagamitin natin. Meron na siyang 4 na sensor. Sensor tuloy, sensor for heat. Ayan, kung umiinit, yan, ma-detect natin kung saang cell siya maiinit. Ilalagay ko siya sa mga pagkakaiba-iba ng mga cells, bibilangin natin. And then itetest natin yung voltage nito. Tapos saka natin i-balance yung supply, yung voltage niya. Kagaya nito, lahat na to ay okay na. So na magdamag ko siya ay 3.2 na lahat. Okay, so ganun din gagawin natin dito. Okay. Okay guys, so ito na siya. So may B3 na naligaw. Ayan, so B3 ito, ibig sabihin ito mga B3. Papakita ko sa inyo.
So B3 din po ito. Pag sinabing B3, yung ito ang difference nun yung ano nila. So B3 ito. So yung nut dito, nut screw. Dito naman ito po ay screw nut dito. Ano ba ga? Baliktad. Correct me if I'm wrong. Ayan, opposite difference po yan. Yung positive ito, tornilyo ang ilalagay dito, negative dito, screw ang ilalagay dito. Dito naman yung screw ang nilalagay dito sa positive, yung tornilyo ang nilalagay sa negative. So meron pati yung B1. Yung B1 panay, pwedeng tornilyo ang nilalagay, dalawang tornilyo. Okay, so ayun na guys. So ito na yung setup natin. So 20 cell siya guys ha. Papaliwanag ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 po ito. So 20 cell. 20 cell. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cell ay 60 volts na po yan. Eto may 60 volts na tayo dito sa 20 cell na to. O sa series na to. 20 series na ito. So 20 cell. Okay. So ipaparallel ko siya. Ita times to ko para dalawa. So ang bilang nito ay parallel. Ito na ang itong 20 ay magiging 10 cell. 10 cell tuloy. Nakaparallel na lang. Sige para madali. Okay. So ibig sabihin dalawang cell ang gagamitin ko na nakaparallel. So 3.2 pa rin siya, pero dalawa yung cell niya. Tapos kung 6,000 mAh po ito ay madodoble po. Madodoble yung kanya ano. So mas kukunat siya. So sa sunod testing ko muna ito. Pagka-testing ko po nito ay itatry ko sa e-bike kung tatagal. Kung gaano kalayo. Ay. So ayan. So dito tayo, negative dito sa dulo. So positive, babalik na rin natin ito. Gagawin natin siyang negative. So series po ito guys. So dito magko-connect na ito. Positive, connect sa negative. Ilalim, connect dito. Para battery 1, battery 2, battery 3, battery 4, battery 5, battery 6. Hanggang maging battery 10 to 20 cell yan, 20 series. Ayan, so positive, okay. Baliktarin natin ito. So ayan, babaliktarin natin. So papakita ko muna ng ganyan po sa sunod, assembling ko pa mamaya yan. Ito time lapse ko na naman assemble nito. Ayan, so medyo malalim na yun kaya ganun lang po. So dito na tayo magko-connect ng negative, battery 1, battery 1 nakakonect dito, battery 2, battery 3, battery 4, battery 5, battery 6, battery 7, battery 8, battery 9, battery 10. Battery 10. Tapos jump na ito sa battery 12. I-jump po tayo sa kabila. Ganun lang din. Ganun na lang po. Ganun. Ilaliman lang. Okay. So assembly natin siya. Try natin. So hindi ko na siya guys ibabalance kasi nga okay naman po yung 3.31, 3.32 yun lang. Okay lang po yun. Basta parehas po yung volt nila. Doon lang sa millivolt lang talaga medyo kaunti lang difference. Okay, tapos yung natitirang 8 gagawin ko 12 volts yan. Ito 12 volts, ito pwede ko rin 12 volts kasi nakaparallel. Ibig sabihin times 2 ko lang ito. Ganon din, times 2 ko lang din ito para tumagal yung battery niya. Okay, so magagamit na natin yung ano. So kailangan mo na ipatas yan bago sabay i-connect. Alright. So i-arrange ko na siya tatakloban na natin ito. Tapos gawin natin ito. Medyo mahaba-haba ito. May part 2. Okay, so hanggang dito na lang muna siguro. Abangan nyo yung part 2 natin ito. Gagawa tayo ng time lapse ito.
Okay, so hindi pwede mahaba video eh. Okay, so maraming salamat guys. Abangan nyo yung part 2 nito pagkagawa natin ng battery ng e-bike. So pwede na to guys, e-bike, Golf na e-bike na malaki. So ito guys, kung gusto nyo, testing lang natin to ha, yung 40 cell, 40 cell, 20 series, saka tayo magdodoble ng another 40 cell, magdadagdag tayo ng 40 cell. Kukomputing ko lang kung gaano ang katagal nito yung tinatagal nito. So bibili rin kayo ng charger nito ng lithium ion phosphate. So hindi siya po pwede yung battery, yung charger ng e-bike kasi yun ay for acid. So bibili kayo nito ng another charger na 60 volts for lithium ion phosphate. Okay, for LiFePO4. Okay, sige. Thanks for watching guys. Don't forget to like and share and subscribe. God bless. Good night.